Magandang araw po sa ating lahat. Welcome back sa ating channel na Buhay Misyonaryo. Ngayong araw, pag-uusapan po natin paano mag-pray. So bago tayo magsimula, ano ba ibig sabihin ng panalangin? What is prayer? Prayer is communication with God. Ang ibig sabihin, ang pagdarasal o prayer ay isang personal na pakikipag-usap sa Diyos. Ibig sabihin, nakikipag-usap ka sa Diyos. No, kapag ikaw ay nananalangin directly, nakikipag-usap ka sa ating Panginoon. So, bakit gano'n? No? Maraming tao na ah, engage sila sa prayer or some people engage in prayer as ritualistic or habitual act without actually intending to communicate. It becomes routine or symbolic rather than genuine exchange. Diba yung mga ibang nananalangin, ang akala nila yung prayer is about ano lang, ritual. It's about ritual. Prayer sa ritual para sa pusa kanila or habitual act. Kailangan talagang manalangin. Pero actually, prayer is about communication or relationship with God. Yung panalangin mo ay pakikipag-usap mo talaga yan sa Diyos. Hindi siya ritual or habitually act lang. Nakatulad ng kinagawian, talaga naging habit mo lang, hindi po ganon. It's about relationship with God. Kaya nga Christianity is not only about religion, but it's about relationship with Christ. Nung nakilala mo si Lord, no, na-reconcile ka, at dati kang kaaway ng Diyos, ngayon, di ba, kaibigan ka na ng Diyos, means, no, meron ka ng personal relationship with Christ. Mahaba po yan, talakayin patungkol po dyan. Pero, tanong, paano nagturo si Jesus sa panalangin? Kuya, nasa Bible ba yan? Ah, kapatid, nasa Bible ba yan? Yes. No, paano ba nagturo si Jesus Christ sa kanyang mga disipulo? No, kasi hindi naman, kung nakikita mo sa Bible, si Jesus Christ, hindi niya tinuruan kung paano mag-preach, no, yung mga disciple niya, pero kung paano mag-pray. Kasi pag when you learn how to pray, matututo kang magsalita, matututo kang magbahagi ng salita po ng Diyos. So, buksan po natin ang ating mga Biblia. Let's open our Bible to Matthew chapter 6, verse 5 to 14. Babasahin ko po sa mabuting balita. Sabi doon, kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at mga kanto upang makita ang mga tao, makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Verse 6, ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Tsaka ka manalangin sa iyong ama na hindi nakikita at ang inyong ama na nakakakita ng ginagawa mo ang lihim, ang siyang magbibigay ng iyong gantimpala. Verse 7, sa panalangin ninyo ay huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hintil. Ang akala nila ay papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Verse 8, huwag ninyo silang tularan. Alam na ng inyong ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Verse 9, ganito kayong manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Verse 10, dumating nawa ang inyong kaharian, masunod nawa ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng nasa langit. Verse 11, bigyan mo kami ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Verse 13, at huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at kaluluwalhatian magpakailanman. Verse 14, sapagat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkasala sa inyo, papatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Verse 15, ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang inyong kapwa, hindi rin papatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Pag God bless the reading of the word. So, nakikita po natin doon, Jesus Christ teaches about prayer. No, sa Mount of the Mount, sa Mountain of the Mount, no, Sermon of the Mount, yung sermon. So, makikita po natin ito, walang perfect na paraan para magdasal. Dahil ito ay dapat taos puso mong ginagawa. No? Pero narito ang ilang mga gabay kung paano ka maaring magdasal. Ito yung mga gabay ito yung mga guide para kung paano ka mag-pray. So una, number one,
maghanap ng tahimik na lugar. Humanap ka ng tahimik na lugar. Pumili ka ng lugar kung saan ka makakapag-focus at walang istorbo. Punta ka. Pwede kang pumunta sa kwarto mo, walang istorbo, o pwede ka sa simbahan, o kahit saan ka komportableng lugar, basta tahimik na pwede kang manalangin doon. Pwedeng sa park, no? Pwedeng tahimik sa park, or kung meron kang farm, pwede kang mag-pray sa farm, pwede ka nga mag-pray sa taas ng bahay nyo, or kung saan man, no? Meron kayong mga terrace na pwede nyo gamitin, or saan pa man. Pwede po kayong manalangin. Maghanap kayo ng tahimik na lugar. Ayun yung unang-una na paraan para maaari ka magdasal. No? Humanap ka muna ng tahimik na lugar para makapag-focus ka sa mga panalangin. Pangalawa, magsimula sa pagkilala sa Diyos. Simula ng pagkilala sa Diyos o maaring simula ng pagtawag, Panginoong Diyos. Pwede mong sabihin, Panginoong Diyos, Ama naming Diyos, Panginoong Jesus, Diyos, Ama, nasa langit. Di ba ang tawag po dyan ay adoration, means praising God of who He is and what He has done. Pinupuri mo ang Diyos, no? Kung ano siya, no? Inuuna mo sa pagkilala muna sa Diyos. Kung sino yung character ni Lord, kung sino siya, praising God of who He is, of what He has done. Pwede kang umawit, pwede kang kumanta bago ka magdasal. Pwede po yan. Meron naman dyan available na mga worship songs or praise para sa Diyos. Dito katulad dito sa YouTube, meron po yan. So, pangatlo, magpasalamat. Siyempre, magpasalamat bago ka humiling or magdasal. Maganda ugaliin natin ang magpasalamat. Ugali ang magpasalamat sa Diyos para sa mga biyaya ng mga binibigay po sa atin, ng mga blessing. Pwede mo sabihin kay Lord, example, thank you po Lord sa panibagong araw. Pwede mo po sabihin, Lord, salamat sa panibagong araw. Pangalawa, salamat sa proteksyon at sa mga blessing na dumadating sa pamilya ko. Pwede niyo po yan sabihin. Pangatlo, salamat po sa kalakasan, sa pamilya, sa trabaho, sa pag-iingat, sa mga provision, pwede po yan. Matutunan natin magpasalamat ng galing sa ating puso sa Diyos. Isa lang po yan sa mga example, pero kapag nananalangin dapat tayo, matuto tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Pangatlo, magbigay ng saloobin o hiling. Sabihin ng nasa puso mo. Ano ba yung nasa puso mo? Ito yung pinaka-personal part sa prayer. Pwede mong i-share ang mga worries mo, mga wino-worry mo, pagkain man yan, sa work man yan, wino-worry mo sa school, wino-worry mo sa health mo, or pwede mo i-share yung mga pangangailangan mo sa Diyos. Lord, kailangan ko to, kailangan ko ng ganito. No, pwede mong sabihin yung mga kasalanan gusto mong hingin ng tawad sa Diyos. Pwede ka mag-pray ng forgiveness kay Lord. O pwede mong sabihin yung mga problema mo or mga takot mo na dinadala mo sa puso mo at isip mo. Pwede mong sabihin ito, Lord, ang bigat ko ng nararamdaman ko ngayon. O pwede mo ring sabihin, ikaw na po ang bahala sa mga sitwasyon ko na nararasan ko ngayon. O pwede mo ring sabihin, patawad po sa mga pagkukulang ko. O pwede mo rin sabihin, kailangan ko po ng tulong ninyo sa mga desisyon na to. Kung meron ka mga desisyon, pwede mo po sabihin niyo, Lord, kailangan ko po ng tulong nyo sa mga desisyon na to. Or tulungan mo po akong maging matatag. Pwede mo rin po sabihin niyo, Lord, tulungan mo akong maging matatag. O pinapagaling niyo po kung sino man yung pinagpipray niyo may sakit. Lord, pinapagaling niyo po or something si Juan. Example, si Juan. Pinapagaling niyo po si Juan. Ganun. Sa loobin mo, pinapanalangin mo na gumaling si Juan. Example lang po yun. So, panglima, magdasal para sa iba. Isama rin ng iba kapag nagdadasal po tayo, isama rin natin yung iba. Tawag po doon intercession. Diba? Hindi lang sarili ang pinagdarasal. Isama mo rin o isali mo rin sa mga panalangin mo, ang family mo. Siyempre, pinapanalangin mo rin yan, yung pamilya mo. Yung mga kaibigan mo na gusto mong dalhin kay Lord, o mga kaibigan mo na lagi mo pinagpipray, na maligtas po sila, makarinig po sila ng salita po ng Diyos. O community,
campus, corporate world, o kahit ang ating bansa, lalo na sa mga panahon ngayon, kailangan ng panalangin ng ating bansa, ano pa, at ng buong mundo. Tapusin ng panalangin ah, na may pananalangin sa ibang tao o sa pagdarasal para sa iba. So ayun po yung panglima. Pang-anim, tapusin ang panalangin sa pangalan ni Jesus o tapusin sa pangalan ni Jesus. Usually, tinatapos natin yung prayer natin in Jesus' name o sa pangalan ni Jesus. Diba bakit natin kailangan banggitin ang pangalan ni Jesus? Because acknowledging Jesus Christ, our Lord and Savior. And amen means so be it, mangyari nawa. Ayun po yung pang-anim. At bago tayo magtapos, tayo po'y mananalangin. Panginoon, marami pong salamat sa maiksing sharing po namin for today patungkol sa panalangin. Dalangin po namin, Lord, turuan mo po kaming manalangin. Yung mga taga-pakinig po ngayon, Panginoon, sa channel na to, dalangin ko po, Panginoon, na magdala ito, Panginoon, ng karunungan, kaalaman, Lord, application sa pananalangin, Panginoon. Lord, turuan mo po kami manalangin tulad ng uh, paano mo tinuruan ng iyong mga disipulo manalangin, Panginoon. Turuan mo po kami mas mapalapit kami po sa inyo, Panginoon. Lahat po ng mga dinadala po namin, alam po namin, ikaw po ang mas nakakaalam. Ikaw po ang may plano, higit nakakaalam sa mga plano mo po sa buhay po namin. Maraming pong salamat, pagpalain mo ang bawat tagapakinig sa mga oras na to. Ingatan mo po sila at lahat ng mga tao, Panginoon, uh, na mga nakikinig, Panginoon, at willing matuto, magpag-guide para sa inyo. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen and amen. Marami pong salamat. Kung nagustuhan mo itong video na to, please consider like, comment, and subscribe. At i-share mo na rin sa mga kaibigan mo para magdala po ng pagpapala po sa iba. Palagi po nating sinasabi sa ating pagtatapos na mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless everyone.